Kaya naman, nasabi ito ni Kiko Barsaga. Ano sabi ni Kiko Barsaga? Bongbong Marcos attempt even one act of violence of state forces against protesters. And I guarantee you a vacation to Hawaii. Yan. Isang pagkakamali na mayroong saktan sa mga protesters, sa mga magrarally, especially itong malakihang rally sa 21 na kung saan, sabi nga, dadalo ang mga militar. Marami sa kanila dadalo. Pinaghahandaan po ito. Pag may nasaktan dyan at ang plano ni Bongbong Marcos ay dahil manggulo, dahil martial law, sabi niya, I guarantee you a vacation to Hawaii. Kaya nga, kaway-kaway dyan. Sa Hawaii, mag-ready na kayo. Merong sikat na pupunta dyan. Ako ay agree. Lahat po nakakasana. Ito sasabihin ko sa inyo. Meron ng paghahanda ginagawa ang bawat grupo. Ulitin ko, baka sasabihin nila, sedition. Hindi po. Paghahanda sa legal na paraan. Hindi po kami maghahanda ng illegal. Puro legal. And ang nadidinig ko, kaliwat kanan ng paghahanda ng bawat grupo. Sa katunayan, bukas may panawagang gagawin. Yan. Mamaya lang, magkikita-kita. Sa anong plano? Si BP Sara, nasa Davao. Tapos, pupunta ng Japan. Lahat po, ngayon, gumagalaw, nagpaplano. Yung iba, hindi nyo lang nakikita sa screen. But definitely, minsan yan ang nakakatakot. Yung behind the scene, off the stage, ika nga. Yan ang nagpaplano. Kita nyo ngayon, na-demanda si Boying. Di ba? Dinamanda ni Baste. Di ba? May gumagalaw na puwersa. Bakit? Nakikita na nila yung pang-aapi. Yung militar, pinakita ko sa inyo kanina. Kaya very possible ito. Itong sinasabi ni Kiko Barsaga. Di ba? Nung nagsalita siya, matatanggal ito. Si Tambi, nag-resign. Posible ito. Abangan natin ito. Konting tiis, mga kababayan, makukuha na rin natin ang ating tagumpay. Basta kapit-kapit lang. Next po tayo. Kaya naman, eto bigyan natin ng matinding pansin ito. Ito, for me, this is very important. Basahin ko lang. Kung tunay kang malinis at gentleman, magpa-hair follicle drug test kaya muna kayo ng daddy mo. Huwag yung tago, gaya ng BFF mo sa Davao. Naku, sino kaya yun? Okay, eto hamunan. Anong konteksto nito? Kasi, binanata ni Pulong si Sandro na ang naglagay lang naman dyan kay D ay si Sandro din. Sila din lang naman yan. Huwag tayong maglokohan. Sandro, kabata-bata mo na, sinungaling ka pa. Sa bagay, kung ganun ang magulang mo, anong ituturo sa iyo niyan? Hindi magsinungaling din. Diba? So, nainis siya. Binanata niya to si Pulong, oy, kayo nga, meron kayo dyan 50 billion ata dyan sa flood control projects. So, bumanat siya kay Pulong. Sabi ni, may resibo yung si Pulong. Hindi ghost projects. Sabi ko nga, kami Banateros pupunta sa Davao, kukunan namin yung mga magagandang proyekto na ginawa ng Administrasyong Duterte. Hindi po yan nakatago. Ngayon nangyari. Ikaw, doon sa syudad mo, sa tingin mo, ipagtatanggol ka ng mga kababayan mo? Masasabi nilang umasenso yung lugar nila o yung bahay lang yung umasenso? Sa Davao, ipagtatanggol lang Duterte. Bakit? Hindi man sila perfect, hindi man sila perfect family. Sino ba ang perpekto sa atin? Not me, not you, not everyone else. Pero yung trabaho nila sa publiko, nagagawa nila. Meron po hindi ghost project. Kaya sumagot to si Pulong. Magpa-drug test ka. Alam mo malaman to eh. Bakit? Kasi ang inaasikaso nyo magtatay. Ikaw Sandro, pati yung tatay mo. Ang inaasikaso nyo ay optics. Hindi nyo gustong maayos talaga ang bansa. Gusto nyo iligtas ang sarili ninyo. Gusto nyo yung imahe ninyo malinis. Kasi kung gusto nyo talagang ayusin yung bansa, dapat hindi si D ang pinapalit nyo. Ang gusto lang ninyo, optics. Kaya naman ang hamon niya sa'yo, drug test. Kasi kung gusto nyong malinis ang bansa natin, hindi pwedeng addict ka, Sandro. At higit sa lahat, hindi addict ang tatay mo. Huwag natin ayusin yung panglabas. Huwag natin ayusin yung imahe. Ayusin natin
yung totoong katauhan ng bawat isa. Dahil ang problema ay yung katauhan ng tatay mo, Sandro, katauhan mo at katauhan ni Tambi at Saldi. Yan ang problema ng bansang Pilipinas. Kaya nga hinahamon ka niya eh. Ang ano kasi nito kay Sandro, sumagot-sagot eh. Hindi, ito, totoo lang. Alam mo sa totoo lang, Sandro, para kang bakla na tomboy. Huwag kang sasagot sa Duterte. Kasi bobo ka eh. Hindi ko na po i-filter yung mga sasabihin ko. Totoo. Mahina utak mo eh. Hindi ka po pwedeng hindi ka pwedeng makikipagsagutan sa Duterte. Lalamunin ka ng buo. Ang payo ko sa iyo, Sandro, gayahin mo yung tatay mo. Magsumbong kayo kay Claire para makasagot kayo. Huwag kang sasagot ng diretso. Babaon. Sumbong ka sa abogado o doon sa babae na matapang o doon sa babaeng palingkera na may konting ganito. Ikaw, I mean, kahit magdebate kayo ni sila kasi yung bata ni ano eh, ni Kiko Barsaga. Paglalaruan tong taon to. Kawawa ito kay Kiko Barsaga. 'Di ba? Kung tao to hindi Marcos, ha? Hindi to mananalo kay Kiko Barsaga. Kataon lang Marcos eh. Ating-ating eh. 'Di ba? Kontrolado ngayon. Pero pag upo ni BP Sara, tingnan ko ano ka. Tingnan ko kung ano ka. Ngayon, huwag kang parang si Torre. Sasagot ka sa hamon pag alam mong wala yung kalaban mo nasa ibang bansa. Ngayon ka sumagot. Drug test kayong dalawa. Diba? Mag-boxing kayo kung gusto mo. Mas lalo kang walang panalo doon. Baka sa drug test, lumusot ka pa eh. Marami kayong pwedeng bayaran. Ha? Yan naman ang hilig ninyo, manuhol. Sabi nga ni BP Sara, may kasong bribery. Bribery itong si Tambi. Diba? Nasa pamilya nyo na yun eh. Oh, baka lumusot ka pa sa drug test. Pero sa boxing, kawawa ka dyan kay ano, kay Pulong. Bugbog sarado. Ako, na-imagine ko na magsusumbong ka sa nanay mong si Lisa, na kamag-anak ng Aquino, na may kasamang namatay sa Amerika. Di umano. Di ba? Eh yung pangalan nyo talagang, kung si Tito Soto, baon na ang pangalan niya sa larangan ng politika na siya ay tuta, kayo, baon na yung pangalan nyo sa larangan ng politika na diktador na adik. Kaya nga may pagkakataon ka ngayon. Sagutin mo si Pulong. Papayag ka ba sa drug test? Kasi sumagot ka agad eh. Nung binanatang ka ni Pulong, sumagot ka agad. Huwag mong pagtagalin, Sandro. Sagot. Ilagay nyo dyan, Sandro, sagot. Adik ka o hindi ka adik? Lagay nyo sa comment section. Sumagot ka, Sandro. Huwag kang bakla. Sagot, Sandro. Huwag mong pagtagalin. Pero palagay ko, magsusumbong to kay Claire. Bakla ito eh. Sumbongero yung mag-amang yan eh. Magsusumbong kay Claire yan. Tingnan niyo. Susumbong yan. Wala ito. Wala. Urong ang ano to. Walang yagballs to. Palagay nyo magpapadrug test? Malabo. O, next tayo. Isa pa. Tingnan mo yung tatay naman nila. Weak din. Talagang weak to. Magtatay na to eh. Marcos joins volunteers in serving meals at walang gutom kitchen. Ito si Marcos. Nagpe-prepare ng pakbet tuwing kinakabahan. Naalala nyo? May debate. Naalala nyo yon? May debate. Hindi siya makakasama sa debate. Bakit? Bobo to eh. Mahina utak na ito. Di ba? Ay, kasalanan ni Cayetano yun. Kasi nung nagdebate sila ni Cayetano, naalala nyo? Binastos to. Kinain ng buhay. Ha? Parang hindi pa nag-aalmusal si Cayetano. Kinaing buhay si... Talagang kawawa, supalpal. Inalisan ng pagkalalaki to si Bongbong Marcos. Ganyan po nangyari dyan. So, na-expose siya. Mahina ang utak. No. So, may debate. Anong palusot nila? Nung team niya. Naku, kilala ko yung mga team mong gumawa ng palusot na yon. Huwag nga ako. Ay, sus, nakausap ko sila. Anong sabi? Takot ka. Anong ginawa mo? Kunwari may cooking show ka. Meron kang prior arrangement. Nag-cooking show, nagluto ka ng pakbet.
Pinagpaliban mo yung debate dahil magluluto ka ng pakbet. So alam na natin ito, pag may tinatakbuhan tong mama na ito, magse-serve ng pagkain. Magluluto ng pakbet. Eto na naman siya. Ano kaya ang tinatakbuhan nitong tao na ito? Siguro yung kasi maraming nagsasabi damay ito sa flood control projects, eh. Oo, nakinabang daw di umano rin itong mama na ito. Nakinabang 'yan. Hindi po puwedeng hindi. Sabi nga ni Pulong, andun yung anak mo sa Congress, hindi nagsasalita, tahimik, alang yakbols. Ikaw din, pumirma ka, tahimik for 3 years, 3.5 years. Ngayon pumutok, ang ingay niyo mag-ama, 'di ba? Yun yung sinasabi, si Bongbong Marcos ayaw humarap sa katotohanan. Ang issue lang nitong si Marcos ay optics, 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 optics. Imahe, imahe, imahe. Yan. Kita na natin may trending na siya. 'Di ba? Pag may tatakbuhan, gagawa ng gimmick na pagkain o luto. Takbo, pakbet. Takbo, pakbet. Debate, pakbet. Flood control projects, pakbet. Oh. Ayan. Diyan mo makikita. Kinakabahan na si Bongbong Marcos. Next tayo. Ito, papakita ko talagang mana-mana sila. Again, another optics. Kung optics yung tatay, optics din yung anak. Kung adik ang tatay, adik din yung anak. Kung takot sa drug test yung tatay, takot din sa drug test ang anak. Hindi ko po sinasabi yan kayong adik. Pero, it follows. Pag duwag ka sa drug test, adik ka. Tama o tamang-tama, Sandro? Pakinggan natin. Representative Marcos hinamon si Representative Saldico na umuwi ng Pilipinas. Wow! Sabi niya, I am gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all the allegations against him, ani ni Marcos. Nung gustong paharapin to si Saldico, hinarang-harang sa TRICOM. Tahimik ka, animal. Nilolok, ginagago nyo talaga kaming mga Pilipino. Sa bagay, hindi nyo magagago mga DDS. Ang nagagago nyo yung mga Aquino. Nagagago nyo yung mga Dilaw. Magagago nyo mga komunista, mga NPA. Pero kami hindi. Ni ayaw nyo mabanggit yung pangalang Saldico? Nung nag-resign si Tambi, nagsama-sama na kayo. Pauwiin siya. Dati ayaw nyo. Humarap si Saldi. Bigla-bigla nagbago kayong lahat. Gusto nyo nang umuwi si Saldi? Ang gago. Ang gago nyo. Anong gagawin nyo? Gagawin yung fall guy si Saldi? No. So, para sa kanya, dalawa to eh. Posibleng meron ng instruction kay Saldi, huwag kang aalis, huwag kang papahuli dyan. Huwag kang uuwi. Diyan ka lang. Pero lahat ng bintang, ibibigay namin sa'yo. Tapos, hindi ka naman mahuhuli, nandiyan ka kung saan ka man lupalob ng mundo. So, malinis si Tambi, hindi mapaparusahan. Malinis si Bongbong, hindi mapaparusahan. No. So, full time ka. Anyway, enjoy your life. You have jets. Yung anak mo, nag-e-enjoy sa kumakain sa kung saang-saang mamahaling restaurant. Meron kayong mga bags, expensive bags, luxury cars, etc. etc. Mamuhay ka dyan na maayos. Hayaan mo nang mabaho yung pangalan mo. Hindi ka naman makukulong. Hindi kayo makukulong. Hindi sila makukulong. Yung mga Pilipino malulunod, bayaan mo sila. Yung ibang Pilipino magugutom, bayaan mo sila. Basta tayo, happy, everybody happy. Again, that is another optics from Saldi. From Sandro. Parehas din sila. O kaya, meron namang isang strategy. Pero I think this is very dangerous for them. Talagang pauuwiin nila si Saldi at lahat ididiin sa kanya. But the problem with that strategy, baka mapikon si Saldi gaya ng Diskaya. Ituro sila. Kasi hindi po pwedeng walang baho si Tambi, si BBM. Hindi po pwedeng wala. Kasali sila dyan.
Baka mamaya kadidiin nila kay Saldi magturo. Tapos sila. I think that is dangerous. Ngayon, hindi ko alam kung anong style niyan. But in any case, si Bongbong ayaw ng totoong ayos. Kasi kung talagang niyang plano niyang gustong ayusin ang Pilipinas, hindi dapat si D ang pinalit kay Tambi, and at the same time, siya mismo magkusang loob. Mag-resign. Dapat mag-resign din siya. Di ba? May obligasyon sa Pilipino eh. Nakinabang man siya ng limpak-limpak na salapi or for discussion purposes, halimbawa hindi siya nakilabang, dapat mag-resign siya kasi under his regime, nangyari yung sangkatutak, yung kakapalang grabe, sobrang gagahaman na nakawan, nangyari under his regime. So anong gagawin mo? Para maniwala ang taong inaayos mo, bitaw ka na. Let the one handle it. Kung hindi ka takot lang kay Lisa. Kung lang naman di ka takot. Pero alam ko takot ka. So hindi mo gagawin. Pero yun ang dapat mong gawin para makita ng taong bayan. 'Di ba? Ang dapat niyang gawin, mag-resign. Let someone na may credibility to handle it, the investigation, mag-hands off siya, 'di ba? Eh yung ginawa mong ICI, ikaw rin ang pumili. Iimbestigahan ka ba niyan? Hindi, lalo't nasa posisyon ka. Try mo mag-resign. Doon maniniwala ang tao. And then before pagka-resign mo, magpa-drug test ka. Ya? Kung gusto mo talaga ng optics at malinis ang pangalan mo, gawin mo yun ng totoo. Huwag pang gagago sa taong bayan. Huwag pang bubudol sa taong bayan. Di ba? Gagawa ka na lang ng investigasyon, ayusin mo na. Pero sa tingin ko malabo. Malabo. Tingnan nyo na lang yung ginagawa ni Sandro. Nakikita mo na may instruction for them eh. May instruction to them na, ito ha, hindi natin si Saldi. Kikita mo yung galaw eh. Di natin si Saldi, and then bulahin natin ang Dilaw para hindi tayo idiin ng Dilaw. Bulahin natin ang Katolik para hindi tayo idiin ng Katolik. Yun na. So, magkakampi-kampi na sila. Sinong madidiin lang si Saldi? Posible si Tambi, pero baka malabo pa. Ang malamang-lamang niyan siya. Eto, pag-usapan muna natin itong si BP Sara, ano kayang ginagawa sa Davao? Pasok. Ito, paborito to ni Boss Dada. Oo, eto, gustong-gusto, paboritong tinitingnan to ni, na kung nung kami nasa Davao, lagi namin nakakasalumuha yung mga, nung siege. Paborito to. Nung mga bouncer ng Banatero, si Boss Dada at si Jay Guevara. Sige, pasok. Ruth, ayon kay Vice President Sara Duterte, bagamat kilala niyang mabuting tao ang bagong House Speaker na si Isabela Representative Faustino Bojidi III, hindi raw maiaalis na matalik na magkaibigan sina D at si dating Speaker Martin Romualdez. Matapos ang kanyang dinaluhang aktibidad sa Davao City ngayong araw, isa-isang sinagot ni VP Sara sa isang press conference ang mga isyu ng bansa. Aniya, ang pagpapalit liderato ng Kamara ay pakulo lamang at parte pa rin ng pamumulitika para sa 2028 presidential elections. Narito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Teka muna, bago ka magsimula, VP Sara, bakit nasa Davao ka? Sa 21 kasi may malaking rally. Okay? Napakadami, buong Pilipinas. May malaking rally, kaya lang itong mga dilaw ina-hijack. Ayaw nilang matanggal si Bongbong Marcos. Ngayon, si BP Sara naman nasa Davao. Diyan ka na lang, diyan ka, BP Sara, para kung magkaroon man ng palitan. Nako. Diyan ka na ba? Diyan ka magti-take ng oath. Diyan ka manunumpa. Oy, ang sarap noon. Kita-kita po tayo, soon sa Davao. Pag ikaw ay naluklok ng presidente,
Walang biro. Soon po, kita-kita po tayo. Mga taga Davao, Banateros, pupunta dyan. Okay? Kita-kita po. Para lang yan, masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives, sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Yan. Ito sinasabi natin eh. Ito si Bongbong Marcos, wala talaga sa plano nitong linisin ang Pilipinas. Wala sa plano nito linisin ang flood control baho. Yung flood control projects na nakawan. Hindi kasi kung lilinisin mo 'yan, pinatanggal mo na, pinag-resign mo na si Tambi. Dapat pinalitan mo na ng independent. Bakit kung talagang malinis ang budhi mo gusto mo magkalinisan, bakit hindi mo ilagay diyan si Kiko? 'Di ba? Ba't di mo ilagay diyan si Pulong? Yung alam mo na pag tiningnan ng taong bayan, sa tingin nila magiging patas. Ito ay muling ito yung parang ginawa mo, Bongbong Marcos. Hinahamon ka ng drug test. Bigla kang naglabas ng resulta na ikaw ay meron ng drug test sa St. Luke's. Hindi Kaya mo ginagawang magkaroon ng palitan dyan para malinis. Malinis ang pangalan mo at ni Tambi. Hindi para for optics. Bongbong Marcos, you are nothing but an optics. Puro ka optics, optics, optics. Masabi lang, mema lang. Diba? Yung drug test, mema mo lang yan yung sa St. Luke's Parehas na parehas ito. Kaya tayo mga Pilipino, huwag tayong aasa. Huwag tayong papabilog until merong makulong si Saldi, si Tambi o si Bambi. si BBM. Wala lahat yan. Nakikita nyo hindi nila inaayos. Ang inaayos lang nila yung imahe nila. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Diba sila din Ulitin ko, nagpapaalala tayo. Sa simula pa lang, sinasabi na natin, wag mo nang hayaan yan si Tambi. May katarantaduhang ginagawa. Inantay mo na sumingaw yung baho na ginagawa na hinayaan mo rin ng 3 at 4 na taon. Kinunsinti mo. Tapos ngayon bida-bida ka. Yung kay Puno, bagamat sabi ko sa vlog ko, bigyan natin ng chance. Pero malakas po ang aking paniwala. Kampi-kampi lang yan. Tingnan mo. Walang madidiin dyan. Hindi madidiin si Tambi, hindi madidiin si Bambi. Si BBM. O yan na, para may rhyming. Bambi, Tambi, Zaldi. Mga magnanakaw. Ruth, kinwestiyon din ni Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na tila hinahayaan lang daw ang mga kongresista na makatakas ang pananagutan sa issue na kinaharap ng Kongreso. Narito ang pahayag ni VP Sara. Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains. Ruth, sinabi rin ni VP Sara na frustrated ngayon ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil wala umano siyang magawa sa ngayon sa nangyayari sa bansa ngayong nakakulong siya sa ICC. Nakatakda namang bumiyahe mamayang gabi si VP Sara papuntang Japan para sa 2 araw na aktibidad doon ng mga Filipino community. Ruth. Huwag ka nang bumiyahe doon, VP Sara. Mayroong magaganap sa 21, diyan ka na manumpa. Antayin mo kami diyan, Papunta na Banateros. Diyan tayo. Kasi alam mo, itong mga ito talagang ako sa tingin ko dapat din gumawa ng sariling hakbang ang kampo ni VP Sara kasi hinahaluan ng mga Aquino. Hina-hijack nila kanina nabalita na
may naglalagay doon ng placard na pababain si Bongbong, ay ayaw nila. Isipin mo, ang Aquino, ayaw pabain ang Bongbong. Sabagay, yung asawa ni Bongbong na si Lisa, kamag-anak tong Aquino. Di ba? Naku, talagang hindi lang kumakain ng pati tae kinakain. O, next topic, tingnan po natin ito, mga militar. Pag-usapan natin. Ito, pakinggan natin. Naku, matindi. Ha? Ang mga militar, sasali na. Maraming organization sa military, mayroong Association of Generals and Flag Officers, mga star rank officers. Mayroon ding luwakan graduates, mga PMA graduates. Mayroon ding forum ng Mga PMA graduates, ha? Mga militar. PMA Alumni Association. Mm. Mayroon ding Star Forum. Napakarami sa military. Active na active, and in all those forums, Active ba? Active, hindi lang mga retired o hindi, aktibo sa kanilang sa current events. in all those social groups, social media groups, maraming graduates ng PMA dyan. Simply because, hindi naman sa sinasabi namin kami lang, but we know that to serve the land properly, we must have integrity, honesty, and the sense of public service. Kulang na lang na sabihin namin na patriot kami, na katulad din ng iba. Kaya kung nakikita namin ang malawakang korupsyon, talagang nagagalit kami. Nakatulad din ng ibang Pilipino. At ngayon sa nangyayaring ito, Ito exclusive interview po ito ng SMNI. At yun nga po ang nabalitaan natin. So may mga kinakamusta ako, mga kaibigan natin. No, hindi ko na lang babanggitin ang kanilang mga pangalan dahil malalagay naman sila sa alanganin. Nakaabang-abang lang, no? Siyempre, kailangan nilang proteksyonan ng konstitusyon. And pag talagang medyo ay nadidihado ang ating konstitusyon at naaabuso, higit sa lahat, naaabuso ang kapangyarihan, kailangan nilang gumawa ng hakbang. Hindi po natin sinasabi na sila ay manggugulo. Hindi po. Yung legal na hakbang na talaga namang nakapaloob sa kanilang responsibilidad. Naka-ready po. Sabi nga lang sa akin bagamat kami, yung iba sa amin tahimik, nakamasid lang. And kung may kinakailangang palitan, dapat maganap. Sa tamang takdang panahon, gagalaw sila. So, basta tayo, lahat ng gagawin natin sa legal na paraan. Hindi po tayo nagtatawag ng gulo. Sabi nga ni Bongbong Marcos, siya mismo gusto niyang sumali sa rally. Paano? Kakampi niya yung mga komunista, kakampi niya na mga Aquino, kakampi niya na, kalain mo yung Marcos Aquino, magkakampi. Nako. I think many of us will be leading their organizations to go up in protest. Yan. Many of us. So siguro yung many, majority. Majority will go up in protest. So sasali. Kaya nga sabi ko, kahit na may mga komunista dyan sa paligid, alam natin may nakaabang dyan ng mga militar. Hindi mo lang mahahalata pero nandyan sila sa paligid. And alam nyo po, ang militar, one click yan. Pag yung nasa ibabaw na kanilang nirerespeto ay nagsalita, saglit lang po yan, mabilisan yan. Against the corruption that we have seen. Ako naniniwala Indeed, ako, gagalaw to mga to. Obvious naman yung corruption. Again, uulitin ko, ang binoto po ng mga militar at mga pulis Oo, nasa record yan. Duterte po. Oo, yung mga senador ng Duterte Black. Kikita nila Kaya lang, syempre, meron silang responsibilidad sa Pangulo
'Di ba? So, binabalanse niya. Pero pag talagang gahaman na 'tong mga ito, mga demonyo nan talaga, at makikita nilang hindi kayang kontrolin ni Bongbong yung nangyayari. Kaya ito si Bongbong dapat ipakita niya na talagang aayusin niya yung hanay. Mahihinto ang nakawan, merong sense of accountability, may mananagot, hindi lang mahihinto, may mananagot doon sa nakawan. Hindi po yung mga kontraktor, wala kaming pakialam sa kontraktor. Magnanakaw man sila, parusahan sila, pero hindi yan ang issue. Ang gusto naming maparusahan, yung mga politiko, mga congressman, na kung saan ay sila ay gumawa ng kalokohan. Pag hindi talaga yan, inayos ni Bongbong Marcos, tandaan nyo to, sasabihin ko, ang pulis at militar papasok sa legal na paraan.